Palagi kong tinatanong noon, bakit kaya ang bagal ng patakbo kapag papunta sa simbahan ng sasakyan kung saan nakasakay ang namayapang tao? Naisip ko na baka mas tinotorture nila ang mga taong nagmamahal sa namayapa na. Kaya dahan-dahan lang ang andar. Halos pumiyok si Luisa habang nagsasalita. Nakatingin siya ngayon sa litrato ng kanyang lola na nakapatong sa kabaong nito. Pero ngayong ako na mismo ang nasa sitwasyon na yon, doon ko napagtanto na ang mabagal na sandaling yon ay ang mabilis na pagpasok ng mga alaala sa'yo. All the joy, the happy memories. Hindi na napigilan ng dalaga ang mapahikbi. Dahil doon, nag-iwas ng tingin ang mga taong dumalo upang punasan ang mga sariling luha. Mabait na tao ang lola ni Luisa Pensona. Kilala ito sa buong lugar bilang mapagbigay na tao. May mga pagkakataon din na nagpapatuloy ng tao na walang masilungan ang matanda sa lumang mansyon nito. Hindi sapat ang 26 years na kasama ko siya para iparamdam sa kanya na mahal ko siya. Wala akong ibang hinihiling kung hindi ang sana maging kampante na siya. Okay lang ako dito, Lola. Habang tinatapos ni Luisa ang kanyang sinasabi ay nararamdaman niya ang marahang pagdapo ng malamig na hangin sa kanyang balikat. Para bang yakap ito na nagmula sa hindi nakikita. Napangiti ang dalaga sa kabila ng patuloy na pag-agos ng kanyang mga luha. Sa sandaling yon, alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang bawat pag-ihip ng hangin, ang bawat tila katahimikan sa loob ng simbahan ay naging paalala na hindi siya iniwan ng kanyang lola. Nandoon pa rin ito, nagmamasid at nagbabantay. Inilibot ni Luisa ang mga mata niya sa kabuuan ng lumang mansyon. Ito ang unang gabi niya na mananatili sa mansyon nila na talagang wala na ang kanyang lola. Hindi ka pa rin talaga nagbago, Lola. Mahal mo pa rin talaga ako. Sambit ng dalaga nang makita ang maraming picture frame sa bawat sulok. Halos kalahating taon din kasing hindi nakauwi ang dalaga. Naging abala siya sa mga negosyo sa Maynila. Palagi naman niyang nakakausap sa cellphone ng kanyang lola, pero kailanman ay hindi ito dumaing na may dinaramdam ito. Miss na po kita agad. Gusto kitang yakapin ulit. Muli na namang rumagasa ang kirot sa puso ni Luisa. Hindi pa rin talaga nagsisink in sa utak niya na talagang wala na ang nag-iisang taong kakampi niya sa mundong ito. Nakatulog ang dalaga ng gabing yon na puno ng luha ang mga mata at mabigat ang kanyang puso. Kinuha ni Luisa ang hose at binuhay ang gripo. Tahimik niyang sinimulang diligan ang mga halaman na naiwan ng kanyang lola. Sumisikat ng araw. Ito ang unang araw na hindi narinig ng dalaga ang malambing na tinig ng matanda. Ngunit pinilit ni Luisa na libangin ang sarili. Luisa? Agad na nilingon ng dalaga ang pinagmumula ng boses. Ang akala namin ay umalis ka na agad matapos ilibing ang lola mo. Dito ka na ba muna? Tipid nang umiti ang dalaga bago ipagpatuloy ang pagdidilig sa mga halaman. Oo, Aling Maria. Dito na ho ako. Mas gusto ko pong manatili dito sa mansyon namin ni Lola. Dumaan naman ang awa sa mga mata ng babae, kaya naman tumikim ito bago muling nagsalita. Ganun ba, Iha? Hindi naman sa pangingialam ha, pero kung iniisip mo na magstay dito para lang mangulila ng husto, mas gugustuhin namin na bumalik ka sa Maynila. Mabait na tao ang lola mo, maging ikaw. Alam namin na ayaw ng lola mo na lunurin mo ang sarili mo sa lungkot. Mabilis naman na umiling ang dalaga dahil sa sinabi nito. Nagkakamali po kayo, Aling Maria. Gusto ko lang pong pangalagaan ng mansyon. Oo nga po at mahirap naman talaga. Lalo na po ngayon na sariwa pang sugat ng pagkawala niya. Kagabi, ang akala ni Luisa ay kaya na niya. Ang buong akala ng dalaga ay kapag may nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang lola, malawak ang ngiti niya na makakasagot. Pero ngayon ay halos hindi nakayanin pa ng boses niya. Ayos lang, Iha. Umiyak ka lang. Normal naman yan. Pilit nang umiti ang dalaga bago umiling-iling. Tumikhim si Aling Maria at hinaplos ang kanyang balikat. Sa una lang yan mabigat. Ngumiti ang babae bago ito tuluyang nagpaalam kay Luisa para umalis. Bumalik sa pagdidilig ang dalaga. Ang buong umaga niya ay naging abala sa paglilinis sa hardin na noon ay ang matandang babae ang gumagawa. Ngayon na nilisan na nito ang mundo ay si Luisa naman ang gumagawa nito. Tao po!
Binitiwan ng dalaga ang walis tingting nang marinig niya ang baritonong boses na nagmumula sa gate. "Wait lang!" Mabilis na naglakad ang dalaga patungo sa gate. Doon ay bumungad kay Luisa ang isang lalaki na matangkad, moreno at makapalang buhok at kilay. "Ano pong kailangan nila?" Bahagya pang nangunot ang noo ng dalaga dahil pamilyar ang lalaking ito. Nakita niya ito sa burol at libing ng kanyang lola. "Ako nga pala si Rolando. Kaibigan ako ni Lola Lorena." Inilahad ng lalaki ang kamay sa harap ni Luisa. Saglit namang natigilan ang dalaga bago yung tanggapin. Gusto sanang magtanong pa ni Luisa kung paanong naging kaibigan ito ng kanyang lola. Mukha kasi itong kasing edad lang niya. Ngunit ang lola niya pa ba? Kaibigan nito ang kahit na sino. Tuloy ka. I'm sorry about the mess. Binabawasan ko kasi ang mga halaman ni medyo mataas na." Awkward na sabi ni Luisa. "Ayos lang, walang problema. Naalala ko nga bigla si Lola Lorena. Ganyan-ganyan siya kapag naabutan ko. Palaging nakatutok sa hardin." Wika naman ni Ronaldo bago sila magtungo sa loob ng mansyon. "Nga pala, naalala ko kasi ang mga huling usapan namin ni Lola Lorena. May iniwan siya para sa'yo. Hindi ko na naibigay agad dahil abala din ako ng libing." Bahagyang kumunot ang noo ni Luisa habang tinatanaw ang kahon. "Para sa akin? Ano yan?" Tanong niya ngunit halata ang bahagyang kaba sa boses. Nang tuluyang maiabot ni Ronaldo ang kahon kay Luisa, marahan niya itong binuksan. Ang una niyang nakita ay isang lumang diary na may kalakip na sulat. May mga larawan rin ang kanyang lola noong bata pa ito, kasama ang isang grupo ng kababaihang hindi pamilyar kay Luisa. Binuksan niyang sulat at mabagal na binasa ang masinop na sulat kamay ng kanyang lola. "Mahal kong Luisa, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay naabot mo na ang sandali kung kailan kaya mo nang tanggapin ang lahat. Ang bahay na ito, ang mga alaala natin ay para sa'yo. Ang hardin ay laging paalala ng pagmamahal ko sa'yo. Ngunit higit pa riyan, nasa kahon na ito ang mga kwento ng buhay ko. Mga kwentong maaaring hindi ko na naibahagi pa sa'yo. Sana'y basahin mo ito at malaman mo na kahit nasaan man ako, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Nagmamahal, Lola Lorena." Hindi na napigilan ni Luisa ang muling pagpatak ng kanyang mga luha habang binabasa ang liham. Niyakap niyang diary na para bang yakap ito mula sa lola niya. Habang yakap yon, tumingala si Luisa at marahang pumikit. Ang mga mata niya'y puno ng luha, ngunit ang kanyang ngiti ay nagpapahiwatig ng halo-halong saya at lungkot. "Lola," mahina niyang bulong, tila umaasa na maririnig siya ng matanda kahit nasaan man ito naroroon. "Anong ginagawa mo?" Mabilis na pumasok si Ronaldo sa nakabukas na pinto at hinawakan ang braso ni Luisa. 3 buwan na rin simula nang nilisan ni Lola Lorena ang mundo, at ito rin ang 3 buwan ng pagiging magkakilala ni Ronaldo at Luisa. "Tinatanong kita, Luisa, anong ginagawa mo?" Hindi maintindihan ng binata ang sarili. Nakaramdam siya ng guilt at lungkot dahil sa naabutan niyang tagpo. "Gusto ko lang makita si Lola." Nagkalat ang mga damit ng namayapang matanda sa buong kwarto. Isang nakatumbang upuan at nakasabit na lubid ang naabutan ni Ronaldo. Kaya naman, gano'n na lang ang panginginig ng sistema niya. "Nag-iisip ka pa ba ng matino? Hindi to ang gusto ni Lola Lorena. Gusto niyang mabuhay ka ng masaya, Luisa." "Sige nga! Sabihin mo sa akin kung paano ko mabubuhay ng masaya kung ang taong naging sentro ng buhay ko tuluyan na kinuha sa akin ng langit. Paano ko pakakayanin ang lahat ng hamon sa akin ng mundo, Ronaldo, kung ang taong kakampi ko sa magulong mundo na to ay wala na sa tabi ko? Sige nga, sabihin mo, ipaliwanag mo." Malakas na humagulgol ang dalaga. Doon lang din tuluyang napansin ni Ronaldo ang mga sugat sa braso nito. Napakurap-kurap ang binata para pigilin ang pagluha. "May buhay ka sa Maynila, hindi ba? Palaging sinasabi ng Lola Lorena mo na isa kang successful businesswoman, na isa kang magaling, talentado at matatag na tao. Yun ang gusto niya na ipagpatuloy mo. Ang pagkamatay niya ay hindi rason para tumigil ka sa sarili mong buhay. Si Lola Lorena lang ang nawala, Luisa, hindi ikaw." Totoo nga na nakakatakot ang mamatayan ng taong minamahal. Dahil hindi mo alam kung paano haharapin ng isang tao ang pagluluksa.
na kung basta na lang ba itong ngingiti at muling magpapatuloy sa buhay o tuluyang isama ng namayapa ang puso nito tungo sa walang kasiguraduhan hangganan. Anong saysay ng lahat ng pera at yaman ko kung ang taong naging inspirasyon ko sa mga yun ay wala na? Please naman, Ronaldo. Please. Kailangan ko ang lola ko. Kailangan ko siya. Hindi alam ng binata kung papaano siya pakakalmahin. Kitang-kita niya ang kawalang pag-asa sa mga mata ni Luisa at ramdam niya ang bigat ng pinagdadaanan nito. Ang huling bagay na gusto niyang gawin ay saktan ang damdamin ng dalaga, pero alam niyang kailangan niyang magsalita. Luisa, alam kong mahirap. Alam kong hindi ko kayang intindihin ng buo ang sakit na nararamdaman mo. Ani Ronaldo habang marahan niyang inilalayo ang lubid mula kay Luisa at iniupo ito sa kama. Pero hindi rin makakabuti sa yung ginagawa mo. Kung nandito ang lola mo ngayon, anong sasabihin niya sa'yo? Hindi sumagot ang dalaga. Nanginginig ang mga balikat nito habang patuloy lang sa paghikbi. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, sumisingit ang may hinang salitang, "Miss na miss ko na siya." Lumuhod si Ronaldo sa harap niya at masuyong hinawakan ang mga kamay ng dalaga na nanginginig. Alam mo, Luisa, hindi mo naman kailangan kayanin ito mag-isa. Hindi mo kailangang tiisin ang sakit mag-isa. Narito ako. Nandito ang mga taong nagmamahal sa'yo. Hindi namin hahayaan na tuluyan kang mawala. Pero, ang bigat, Ronaldo. Tumingin si Luisa sa kanya habang puno ng luha ang mga mata. Ang bigat-bigat? Hindi ko na kaya. Pero hindi pa rin solusyon ng mawala. Ang solusyon ay harapin ang sakit. Unti-unti, araw-araw. Hayaan mong tulungan kita. Tahimik na nagtagpo ang mga mata nila. Sa unang pagkakataon sa 3 buwan, parang naramdaman ni Luisa na hindi siya nag-iisa. Ang mundo niya ay parang unti-unting bumubukas mula sa pagkakasakal sa dilim. Maya-may huminga siya ng malalim. Salamat, Ronaldo. Aniya, mahina ngunit may bahid ng katatagan. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero baka tama ka. Ayoko nang ipagpatuloy ang ganito. Simula ng araw na yon, unti-unting pinilit ni Luisa na bumangon mula sa madilim na puwang na kinatatayuan niya. Hindi naging madali ang proseso. May mga araw na tila napakabigat pa rin ang kanyang puso. Ngunit sa tulong ni Ronaldo at ng mga alaalang iniwan ng kanyang lola Lorena, nagsimula siyang maghanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Isang umaga, nagising si Luisa sa unang pagkakataon nang hindi nadama ang matinding kirot. Ang araw ay sumisikat na tila ipinapahiwatig na ito ang simula ng panibagong araw para sa kanya. Lumabas siya ng kwarto at tumungo sa hardin na iniwan ng kanyang lola. Sa halip na ang dati niyang pag-aalala na baka hindi niya na ito mapanatiling maayos, naramdaman niya ang tahimik na determinasyong alagaan ito bilang pag-alaala sa matanda. Habang hawak ang hose at binubuksan ng gripo, nakaramdam si Luisa ng kakaibang kasiyahan sa tuwing dumidilig siya ng mga halaman. Ang mga rosas at gumamela na alagang-alaga ng lola niya, unti-unting muling nabuhay. Parang naririnig ko pang boses ni lola na sinasabing, "Alagaan mo ang mga yan, Luisa. Gawin mong mas maganda pa." Bulong niya sa sarili habang marahang tumatawa. Isang araw ay bumisita si Aling Maria sa mansyon. "Luisa, iha, abay parang nag-iba ka na. Mukhang bumalik na ang sigla mo." Ngumiti si Luisa. "Sinubukan ko pong gawin ang mga bagay na ikatutuwa ni Lola. Alam kong hindi niya gugustuhin makita akong nalulugmok." "Tama ka dyan, iha. Ang lola mo kahit kailan ayaw niya ng kalungkutan, lalo na kung ikaw." Sagot ni Aling Maria. "Kahit papaano, natutuwa akong makita kang unti-unting bumabangon." Isa pang malaking hakbang para kay Luisa ay ang pagbubukas muli ng mga sulat at litrato ng kanyang lola. Sa simula, napakahirap nitong gawin. Ang bawat pahina ng diary ng matanda ay tila muling humihila sa kanya sa kalungkutan. Ngunit habang binabasa niya ang mga simpleng kwento ng araw-araw na buhay ni Lola Lorena, natututunan niyang tumawa at ngumiti kahit may mga luha sa kanyang mga mata. "Ronaldo, sa tuwing binabasa ko ang diary na to, pakiramdam ko nandito pa rin si Lola. Parang sinasamahan niya ako." Ikinuwento niya kay Ronaldo isang gabi habang nagkakape sila sa lumang veranda. "Ganyan talaga.
Hindi natin kailangang kalimutan ang mga mahal natin para makapagpatuloy. Dalhin mo lang siya sa puso mo. Tugon ng binata. Naging malapit si Luisa kay Ronaldo sa mga sumunod na linggo. Hindi niya inaasahang magiging bahagi ng proseso ng kanyang pagaling ang lalaki na minsan niyang napag-isipan ng hindi maganda noong unang beses silang magkita. Ngunit ang pagiging mapagpasensya at maalalahanin nito ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang buhay. Isang umaga, habang naglilinis si Luisa sa loob ng mansyon, may natagpuan siyang isang lumang kahon na hindi pa niya nabubuksan. Nasa ilalim ito ng paboritong sofa ng kanyang lola. Binuksan niya yon at natagpuan ng iba't ibang alahas at simpleng sulat na tila ginawa para sa kanya. Mahal kong Luisa, simula ng isang liham. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nagpatuloy ka kahit mahirap. Iyon ang palaging hangad ko para sa'yo. Nais kong malaman mo na ang lahat ng ginawa ko sa buhay ay para sa'yo. Ang bawat desisyon, bawat sakripisyo, lahat ay upang magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Hindi ka nag-iisa, mahal ko. Nandito lang ako sa puso mo. Napaluhod si Luisa sa tabi ng kama habang hawak ang sulat. Hindi na luha ng lungkot ang pumatak sa kanyang mga mata, kundi luha ng pasasalamat at pagmamahal. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang kayang-kaya niyang harapin ang mga susunod na araw. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti niyang binuhay ang mansyon. Ang dating madilim at tahimik na tahanan ay napuno ng liwanag at sigla. Nag-ayos siya ng mga lumang gamit, naglagay ng mga bagong kortina, at nagtanim ng mga bagong halaman sa hardin. Sa bawat gawain, nararamdaman niya ang presensya ng kanyang lola na tila palaging nakangiti sa kanya. Muling nagpatuloy si Luisa sa kanyang trabaho bilang negosyante. Ngunit sa halip na ilaan ang lahat ng oras sa negosyo, sinimulan niyang magbigay ng oras para sa sarili. Natutunan niyang magpahinga at pahalagahan ang simpleng bagay sa buhay. Ang tunog ng mga ibon sa umaga, ang amoy ng bagong dilig na halaman, at ang tawanan nila ni Ronaldo tuwing dumadalaw ito. Alam mo, Ronaldo, sabi ni Luisa isang gabi habang pinagmamasdan nila ang bituin mula sa hardin. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko na nakita ang liwanag. Huwag mong sabihin yan. Ikaw ang naghanap ng liwanag. Nandito lang ako para ipaalala sa'yo na kaya mo yon. Sagot naman ng binata habang nakatingin sa kanya. Napangiti si Luisa. Alam niyang tama si Ronaldo. Sa kabila ng lahat ng sakit, natutunan niyang ipagpatuloy ang buhay kahit pa may kirot sa kanyang puso. At higit sa lahat, natutunan niyang tanggapin na hindi kailangang limutin ang mahal sa buhay upang magpatuloy. Sapat nang dalhin sila sa puso at gawing inspirasyon ang kanilang alaala. Habang dumadaloy ang mga sandali sa kanilang tahimik na pag-uusap, muling napadako ang tingin ni Luisa sa bahay. Sa loob nito, nagkaroon siya ng mga alaala ng pagkabata kasamang Lola Lorena niya. Ang pagtuturo nito sa kanya kung paano magtanim, ang mga kwento nito tuwing gabi, at ang mahigpit na yakap nito sa tuwing siya'y umiiyak. Ngayon, ang bahay na yon ay puno ng katahimikan, ngunit unti-unti itong napupuno ng bagong sigla dahil sa mga ginagawa ni Luisa para buhayin muli ang alaala nito. Nang abandonahin si Luisa ng mga magulang noong sanggol pa lang ito, si Lola Lorena na ang nag-alaga dito at saksi ang lahat ng kapitbahay nila doon. Nang sumunod na araw, maaga pa lang ay abala na si Luisa sa pagtatanim ng mga bulaklak sa hardin. Habang binubungkal niyang lupa, naramdaman niyang presensya ng kanyang lola sa bawat pag-ihip ng hangin na parang sinasabi sa kanya na tama ang kanyang ginagawa. Luisa! Tawag ni Ronaldo mula sa likuran. May dala itong tray kung saan nakalagay ang tubig at sandwich. Huwag mong kalimutang magpahinga. Mahalaga pa rin yan. Natawa si Luisa at tumango. Salamat. Parang ikaw na ang naging nanay ko, ah. Biro niya habang inaabot ang baso ng tubig. Pagkatapos nilang magpahinga, naglakad sila sa paligid ng mansyon. Napansin ni Ronaldo ang lumang kwarto sa ikalawang palapag na tila hindi pa napapasok ni Luisa mula nang bumalik siya. Anong meron sa kwartong yon? Tanong ng binata. Kwarto yun ni Lola. Sagot ni Luisa at bahagyang napabuntong hininga. Hindi ko pa kayang pumasok doon. Masakit pa rin. Ngunit matapos ang ilang sandali, tila nakapagdesisyon ng dalaga.
Pero siguro panahon na rin para linisin yon. Tulungan mo ako? Tumango si Ronaldo at sinamahan si Luisa papasok sa kwarto. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanilang isang silid na puno ng alaala, mga lumang larawan, kagamitan at damit ng Lola Lorena niya. Eto, sabi ni Luisa habang hawak ang isang lumang photo album. Ang mga litrato namin nung bata pa ako. Palaging sinasabi ni Lola na napakakulit ko raw. Napangiti siya habang pinapakita ang isang larawan kung saan nakangiti siyang nakayakap sa kanyang lola. Napakasay niyong tingnan, sambit ni Ronaldo habang tinutulungan siyang ilipat ang album sa isang ligtas na lugar. Hindi mo kailangang burahin ang mga alaala para magpatuloy. Dalhin mo lang sila sa puso mo. Nang matapos linisin ang kwarto, nakaramdam si Luisa ng kakaibang gaan. Parang isang mabigat na pader ang nabuwag sa kanyang puso. Salamat, Ronaldo. Kung wala ka, baka hindi ko nagawa to. Kaya mo naman talaga. Nandito lang ako para ipaalala sa'yo yun. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula nang bumalik ang sigla ni Luisa. Bumalik siya sa pagpipinta, isang bagay na matagal niya nang itinigil mula nang mamatay ang kanyang lola. Sa kanyang mga obra, makikita ang mga tanawin ng kanilang hardin, ang mansyon, at maging ang larawan ng Lola Lorena niya. Ang gaganda ng mga gawa mo. Puri ni Ronaldo isang araw habang tinitingnan ang mga painting ni Luisa. Sigurado ako magiging proud ang lola mo. Sana nga. Gusto kong gawing exhibit ang mga to balang araw. Isang tribute para kay Lola Lorena. Sa tingin mo, masaya si Lola kung nasan man siya ngayon? Walang duda, sagot ni Ronaldo. Masaya siya dahil nakikita niyang lumalaban ka, Luisa. Nakikita niyang sinusundan mo ang mga pangarap mo kahit mahirap. Napangiti si Luisa. Alam niyang tama si Ronaldo. Sa ilalim ng mga kalangitan, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang pagmamahal ng kanyang Lola Lorena ay nananatili sa kanyang puso at yon ang nagbibigay sa kanya ng lakas na ipagpatuloy ang buhay. Ito ang first death anniversary ni Lola Luisa. Pinili niya ang pinakamaganda niyang dress para sa muli niyang pagharap sa kanyang lola. Sa loob ng isang taon na yon, naging magandang proseso ng dalaga. Mas lumago pa ang mga negosyo nito habang nananatili pa rin sa lumang mansyon nila. Tuluyang iniwan ng dalaga ang maganda niyang villa sa Maynila para magstay lang sa mansyon. Habang papalapit si Luisa sa venue kung saan gaganapin ang padasal para sa lola niya, ay dahan-dahan siyang bumagal sa paglalakad. Napansin niyang nakapatay ang lahat ng ilaw. Natigilan ang dalaga nang marinig ang napakapamilyar na boses. Ang boses na isang taon niya nang hindi naririnig. Ito rin ang isa sa kinatatakutan niya. Ang tuluyang makalimutan ang tinig ng kanyang lola. Nakaya mo. Nandito ka ngayon. Matatag habang nakatingin sa akin. Doon nag-flash ang isang malaking screen. Bumungad kay Luisa ang mukha ng kanyang lola. Naka-hospital gown ito, ngunit may malawak na ngiti pa rin sa mga labi. Lola ko? Oops, bawal dapat na iiyak. Agad pinigilan ng dalaga ang sariling luha dahil para bang nakikita siya ng napakawiting niyang lola. Apo, gusto ko lang sabihin sa'yo na proud ako sa'yo. Masaya ako sa mga naabot mo at sa mga maaabot mo. Sa mga bagong bagay na gusto mong i-pursue. Saksi ako nung unang beses kang naglakad, tumakbo, nadapa, umiyak at natuto. Patawarin mo sana si Lola kung aalis ako agad. Pero kampante naman ako na magiging maayos ka lang dahil pinalaki kitang matatag. Habang pinapanood ang video ay punong-puno ng luha ang pisngi ni Luisa. Pinagmamasdan niyang mabuti ang bawat parte ng mukha ng kanyang lola. Hindi naman ito ang huli nating pagkikita, Apo, dahil habang buhay akong mamumuhay sa puso mo sa mga alaalang ginawa natin. Mahal kita, Apo. Hindi kita masasamahan sa paglalakad patungo sa altar dahil never ka namang nagka-boyfriend. Bahagyang natawang dalaga habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ngunit gusto ko makilala mo si Ronaldo. Napakabuti niyang tao. Marami kayong pagkakapareho. Nakikita kita sa kanya at alam ko na balang araw ay makikita mo ang nakita ko sa kanya. Tuluyang napahinto ang dalaga sa sinabi ng lola niya mula sa video recording.
Ang lola niya talaga. Alam mo ito simula pa ng una? Mahinang tumango si Ronaldo habang nakatingin sa mga kumikislap na mga mata ni Luisa. Ginawa niya na naman to para sa akin? Palagi naman niyang ginagawa para sa'yo, Luisa. Sa kabila ng lahat ng emosyon, hinaplos ni Luisa ang kanyang dibdib. Tila hinahanap ang tibok ng puso na biglang bumilis. Napatingin siya kay Ronaldo na nakatayo sa tabi niya. Tahimik ngunit puno ng suporta. Muli nilang inilibot ang paningin sa mga taong dumalo sa padasal. Lahat sila'y tahimik na nakikinig. Ang iba'y kanya-kanyang punasan ng kanilang mga luha habang ang video ng kanyang lola ay patuloy na tumutugtog sa puso ng bawat isa. Pagkatapos ng video, nagkaroon ng maikling katahimikan. Ang bawat isa'y nagpakawala ng malalim na hininga. Parang unti-unti nang nawala ang bigat na kanilang dinadala. Lumapit si Ronaldo kay Luisa at inabot ang isang maliit na kahon. Ano to? Tanong ni Luisa habang nanginginig ang kamay na tumanggap ng kahon. Binilin ito ng lola mo sa akin. Matagal ko nang hawak pero ngayon lang niya gustong ibigay ko sa'yo. Dahan-dahang binuksan ni Luisa ang kahon. Sa loob noon ay may isang lumang pendant na hugis puso at sa loob noon ay ang larawan ng batang si Luisa kasama ang kanyang lola Lorena. Kasama ng pendant ay isang nakatuping papel. Binasa niya ito ng marahan. Apo, ito ang simbolo ng pagmamahal ko sa'yo. Kapag pinanghinaan ka ng loob, suotin mo ito at alalahanin mo na palagi akong nasa tabi mo. Hindi ka kailanman mag-iisa. Halos hindi makapagsalita si Luisa. Hinawakan niya ang pendant ng mahigpit at sa sandaling yun, naramdaman niyang isang bagong liwanag na pumuno sa kanyang puso. Lola, bulong niya habang pinapahid ang kanyang mga luha. Tumikim si Ronaldo. Luisa, sa isang taon na nakilala kita, nakita ko kung gaano ka katatag. Kung gaano mo ipinaglalaban ang sarili mo laban sa kalungkutan. Isa kang inspirasyon. At kung may kahit anong bagay na pwede kong gawin para mapanatili ang saya at kapayapaan sa puso mo, handa akong gawin yon. Hindi na napigilan ni Luisa ang pagngiti. Isang ngiti na punong-puno ng pasasalamat. Ronaldo, salamat. Hindi lang para sa araw na to kundi sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Nagkatinginan sila. Ang mga mata nila'y punong-puno ng iba't ibang emosyon. Sa gabing yon, habang tahimik siyang nakaupo sa hardin ng lumang mansyon, suot ang pendant na ibinigay ng kanyang lola, nagpasalamat siya sa langit. Ang taon ng pagsubok at sakit ay nagbigay daan sa paghilom at bagong simula. Masaya na ako. At sa ilalim ng mga bituin, naramdaman niya ang yakap ng malamig na hangin. Isang paalala na kahit na wala ng kanyang lola, ang pagmamahal nito ay mananatili sa kanya magpakailanman. Kinabukasan, maagang nagising si Luisa. Sa kanyang pagkakaupo sa balkonahe ng lumang mansyon, hawak niya ang pendant at iniisip ang mga salitang iniwan ni Lola Lorena. Pakiramdam niya ay tila may bagong sigla ang umagang yon. Ang hamog sa damo, ang sinag ng araw at ang pag-awit ng mga ibon ay para bang nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay patuloy na dumadaloy. Naghanda siya ng almusal, hindi lang para sa sarili, kundi para din kay Ronaldo na nananatiling nakikitulog sa mansyon upang tiyaking maayos ang lahat matapos ang padasal. Good morning, bati ni Ronaldo habang pababa ng hagdan. Suot pa ang simpleng polo na tiling nagbigay dito ng mas maaliwalas na aura. Good morning din, tugon ni Luisa sabay abot ng tasa ng mainit na kape. Alam mo, ang weird pero sa unang pagkakataon, parang hindi na ganun kabigat ang dibdib ko. Napangiti si Ronaldo habang umuupo sa tapat niya. Ganun talaga. Ang sakit, unti-unti ang nawawala. Hindi ibig sabihin na nakakalimutan mo siya kundi natututo ka ng tanggapin ang pagkawala niya. Tumango si Luisa. Tama ka. At alam mo ba, kanina habang nagkakapi ako, naisip kong gawin na yung plano namin dati ni Lola. Napataas ang kilay ng binata. Ano namang plano yon? Magtayo ng maliit na library sa bayan? Sagot ni Luisa habang hindi niya napigilan ang mapangiti sa alaala. Mahilig magbasa si Lola, alam mo naman yon.
Palagi niyang sinasabi na ang karunungan ang pinakamahalagang yaman na pwede mong ipamana. Kaya naisip namin noon na magtayo ng library. Pero naging abala ako, kaya hanggang sa nawala na lang siya, hindi pa namin nagagawa yun. Magandang ideya yan, sagot ni Ronaldo habang umiikot ang tasa ng kape sa kamay niya. Magandang ideya yan, sagot ni Ronaldo. Sigurado akong magiging proud ang lola mo. Kaya mo bang simulan to ngayon? Napaisip si Luisa ngunit mabilis ding tumango. Oo, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Parang nararamdaman ko na dapat gawin ko na to ngayon. Para sa kanya, para sa pareho naming pinapangarap noon. Sa sumunod na mga linggo, naging abala si Luisa sa pagpaplano. Ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa pagpili ng tamang lugar para sa library, sa pagsasaayos ng mga libro at pakikipag-usap sa mga tao sa community. Kasama niya naman si Ronaldo sa bawat hakbang. Luisa, sabi ng binata habang tinitingnan ng isang piraso ng lumang kahoy na plano nilang gawing istante. Ang galing ng transformation mo. 1 taon nang lumipas pero parang ibang-iba ka na. Natawa naman si Luisa. Hindi naman siguro ibang-iba. Siguro mas natutunan ko lang kung paano tumayo ulit. Mas maganda kang tao ngayon, Luisa. Mas buo. Natigilan si Luisa sa mga salitang yon. Tumitig siya kay Ronaldo at naramdaman niyang kakaibang init sa kanyang pisngi. Mabilis niyang binawi ang tingin at nakunwaring abala sa pagkakabit ng kahoy. Sa gitna ng tahimik nilang pag-aayos ng istante, biglang pumasok ang isa sa mga batang nakatira malapit sa mansyon. Si Elena, isang 7 taong gulang na laging nakangiti kahit pasimple lang ang buhay. May dala itong basket na puno ng mga sariwang prutas. Ate Luisa, para po sa inyo, sabi ni Elena habang iniaabot ang basket. Salamat Elena, ang sweet mo naman. Sagot ni Luisa, yumuko siya para yakapin ng bata. Narinig ko po kasi ang sinabi ni nanay. Gagawa daw po kayo ng library para sa amin. Ang saya ko po, ang dami ko pong gustong matutunan. Napatitig si Luisa kay Elena at napangiti. Ang inosenteng kasiyahan ng bata ang nagbigay sa kanya ng dagdag na lakas upang ipagpatuloy ang naiisip niya. Gagawin namin ang lahat para maging espesyal to, Elena. Gusto kong mas ma-enjoy ninyo ang pagbabasa at pag-aaral. Sabi niya rito. Sa mga sumunod na linggo, dumating ang mga donasyon mula sa iba't ibang tao sa community. Mga lumang libro, kahoy para sa mga istante at kahit ang ilang gamit pang ayos ng lugar. Halos araw-araw ay puno ng mga tao ang espasyo kung saan itinatayo ang library. Si Luisa at Ronaldo ang nangunguna sa lahat, ngunit damang-dama din nila ang suporta ng buong bayan. Isang hapon, habang inaayos ang mga libro na dumating, biglang nagsalita si Ronaldo. Luisa, bakit hindi natin pangalanan ng library bilang parangal sa lola mo? Natigilan ang dalaga at napatingin sa kausap. Talaga? Yan din talagang iniisip ko. Karapat-dapat naman siya, hindi ba? Kung hindi dahil sa kanya, wala tayo rito. Wala kang inspirasyon na gawin ito. Nakangiting tumango si Luisa. Lorena's Library. Maganda, di ba? Nang dumating ang araw ng pagbubukas ng library, sa gitna ng lahat ng naghahanda para sa seremonya, si Luisa ay naglakad patungo sa isang sulok kung saan itinayo ang isang simpleng alaala para kay Lola Lorena. Nandoon ang isang maliit na mesa. May ilang paborito nitong aklat at isang frame na may litrato ng kanyang lola. Lola, para sa iyo to. Sana masaya ka dyan kung nasan ka man. Mahal na mahal kita. Mahinang sabi ni Luisa. Habang nagsisimula ang seremonya, si Luisa ay tumayo sa harap ng mga tao upang magbigay ng maikling pagbati. Sa lahat ng nandito ngayon, maraming salamat sa suporta at pagmamahal. Ang proyektong ito ay hindi lang para sa akin o para sa aking lola, kundi para sa buong komunidad natin. Gusto kong bawat batang pumunta rito ay makaramdam ng inspirasyon at pag-asa. Tulad ng kung paano ako pinalakas ng lola ko, sana ang lugar na to ay magbigay rin ng lakas sa inyo. Pagkatapos ng kanyang sinabi, isang masigabong palakpakan ang pumuno sa paligid. Agad na nagtakbuhan ang mga bata papasok sa library upang magbasa at maglaro. Isang gabi matapos ang matagumpay na storytelling session para sa mga bata, si Ronaldo ay nanatiling nakaupo sa isang sulok ng library. Nakatingin siya kay Luisa na masiglang nakikipag-usap sa mga magulang ng mga bata.
Ang mga mata nito ay puno ng saya habang siya'y tumatawa. At tila sa bawat galaw niya ay nagpapadala siya ng liwanag sa paligid. Kuya Ronaldo, ang lalim naman po ng iniisip mo. Sabi ni Elena na nagpunta sa library kasama ang kanyang nanay. Napangiti naman ang binata. Wala naman, Elena. Napansin ko lang kung gaano kagandang nagawa ni Ate Luisa mo para sa atin. Ngumiti rin si Elena. Oo nga po, ang saya-saya dito. Pero alam mo, gusto ko rin kayong makita na masaya. Lagi ka na lang pong tahimik. Hindi na nakasagot si Ronaldo sa inosenteng puna ng bata. Sa kanyang puso, nararamdaman niya ang bigat ng mga salitang matagal niya nang gustong sabihin kay Luisa. Kinabukasan, naglakas loob si Ronaldo na kausapin si Luisa. Abala ito sa pagtatanim ng mga bagong bulaklak sa hardin ng mansyon. Luisa, pwede ba kitang makausap? Paunang tanong ng binata habang naglalakad papalapit sa dalaga. Tumayo si Luisa bago ipinahid ang dumi sa kanyang mga kamay at kumiti. Siyempre, tungkol ba saan? Huminga ng malalim si Ronaldo bago nagsalita. Matagal ko nang gustong sabihin to sa'yo. Simula pa nung una tayo nagkakilala. Nakita ko na kung gaano ka katatag at kung paano mo hinaharap ang lahat ng pagsubok. Sa bawat araw na magkasama tayo, mas lalo kitang hinahangaan. At ngayon, alam ko na mahal kita, Luisa. Nagulat si Luisa sa pag-amin ni Ronaldo. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Ramdam niya ang init ng pagmamahal sa mga salitang yon, ngunit hindi niya rin maiwasang mag-alinlangan. Ronaldo, ang totoo, hindi ko pa alam kung handa na akong umibig ulit. Ang dami ko pang kailangang ayusin sa sarili ko. Ngunit ngumiti si Ronaldo, puno ng pag-unawa. Alam ko yun, Luisa, at hindi naman kita minamadali. Gusto ko lang malaman mong nararamdaman ko. Nandito lang ako, naghihintay. Lumipas ang ilang buwan pa, hindi nagbago si Ronaldo. Palagi siyang nariyan upang suportahan si Luisa sa library, sa kanyang mga plano at sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nangungulit tungkol sa kanyang pag-amin. Si Luisa naman ay mas lalo pang nag-grow. Bumalik na ngayon ang energy niya sa pagiging businesswoman. Nagsimula siyang magturo sa mga bata ng libreng klase tuwing Sabado, lalo na pangpatibay ng kanyang koneksyon sa komunidad. Sa kabila ng lahat ng abala, palagi niyang naaalala ang sinabi ni Ronaldo. Sa tuwing mag-isa siya sa gabi, napapaisip siya kung paano ang buhay niya kung wala ang binata. Lagi itong nariyan para sa kanya, tahimik ngunit matatag tulad ng kanyang lola. Isang umaga, habang magkasama silang namimili ng mga bagong aklat para sa library, biglang nagtanong si Luisa, Ronaldo, kung bibigyan kita ng pagkakataon na tuparin ang isa mong pangarap, ano yon? Napatingin si Ronaldo sa kanya na tila ba nag-iisip. Siguro, ang simpleng buhay kasama ang mga mahal ko. Wala nang iba. Napangiti si Luisa. Napakasimple mo talaga. Alam mo ba kung anong pangarap ko? Ano naman yun? Gusto kong makita ang mundo kasama ang lola. Gusto kong maranasan ang mga bagay na hindi ko pa nagagawa. Pero sa totoo lang, gusto kong may kasama ako. Napatingin si Ronaldo sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niyang isang bagong liwanag sa mga mata ni Luisa. Kung hihilingin mong sumama ako sa'yo, alam mo na ang sagot ko. Biro niya, ngunit puno ng sinseridad ang boses. Totoo nga na may free will ang dalaga. Dumating ang araw na nagpasya si Luisa na magsimula ng kanyang pagtatravel. Hindi ito madali para sa kanya lalo na't kailangan niyang pansamantalang iwan ang mga plano, ngunit kumuha na lang siya ng tao niya mula sa Maynila. Kasama si Ronaldo, nagpunta sila sa iba't ibang lugar, mga bundok, dalampasigan, at mga luntiang kabukiran. Sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay, mas nakilala nilang isa't isa. Unti-unti, naramdaman ni Luisa ang isang bagay na matagal niya nang hindi nararamdaman. Isang uri ng pagmamahal na hindi nagmamadali, hindi sapilitan, at puno ng tiwala. Sa isang tagpo sa ilalim ng mga bituin, nagsalita si Luisa. Ronaldo, natatakot pa rin ako minsan. Pero sa'yo, parang nawawala ang takot ko. Hinawakan ni Ronaldo ang kanyang kamay. Luisa, hindi ko alam kung anong hinaharap natin. Pero isa lang ang sinisigurado ko. Nandito ako at hindi kita iiwan.
Isang taon ang lumipas mula ng gabing yun, sina Luisa at Ronaldo ay nangako ng kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Ang seremonya ay ginanap sa hardin ng mansyon kung saan lahat ng sulok ay puno ng mga bulaklak at ilaw. Habang naglalakad si Luisa patungo kay Ronaldo, hindi maiwasang mapuno ang kanyang puso ng saya at pasasalamat. Sa gitna ng lahat ng pagsubok, natagpuan niya ang isang taong hindi lamang nagmahal sa kanya, kundi tumulong sa kanya na maging mas mabuting tao. Habang nakatingin si Ronaldo sa kanyang bagong asawa, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Alam niyang sa bawat araw na darating, haharapin nila ang mundo ng magkasama. Matapos ang kanilang kasal, hindi sila tumigil sa pagtulong sa komunidad at pagsuporta sa mga nangangailangan. Ang Lorena's Library ay naging simbolo ng kanilang pagmamahal, hindi lang para sa isa't isa kundi para sa mga taong nasa paligid nila. At sa bawat umaga, habang sumisikat ang araw, si Luisa at Ronaldo ay magkasamang naghahanda para sa panibagong araw, puno ng pagmamahal, pag-asa, at walang katapusang inspirasyon mula sa alaala ni Lola Lorena. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na maikli lang ang buhay. May mga taong mawala man sa mundo, ang mga masasayang alaala at walang katumbas na pagmamahal ay mananatili pa rin sa ating mga puso. Tandaan rin sana natin na minsan ang katapusan ay hindi nangangahulugang natatapos ang lahat. Bagkus, ito ay panibagong simula upang gumawa pa tayo ng mas makabuluhang mga bagay. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.